idineklarang National Day of Mourning ang April 22. Kasabay ng libing ng aktres at National Artist for Film and Broadcast Arts na si Nora Aunor. Naka-half-mast ang mga watawat ng Pilipinas. Sa ilalim ng init ng araw, matyagang sumama sa prosesyon hindi lang pamilya, kundi pati mga fans. Lahat sila nagluluksa at sama-samang nagbigay pugay sa buhay ng nag-iisang superstar. Namatayan ng kaanak ang fans na dumalo sa huling lamay ni Nora Aunor. Mahaba ang pila ng mga gustong masulyapan siya sa huling pagkakataon. Kinabukasan, naroon pa rin sila sa huling pagpupugay at state funeral. From here, we shall move on with a funeral march. Hanggang sa huling hantungan, hindi nila iniwan ang kanilang idolo. Kahit na tirik yung araw, marami pa rin na hindi lang pamilya, pati kaibigan, kundi mga fans at supporters ni Nora ang nandito sa libingan ng mga bayani. Ayan, sasama sila doon sa prosesyon, sa funeral march, para sa huling pagkakataon ay masilayan yung idolo nila. Kumpleto ang mga anak ni Nora, sina Lotlot, Ian, Matet, Kiko at Kenneth. Nakiramay rin ang ilang artista at mga haligi ng Philippine showbiz. Baba. Taimtim ang huling benediksyon. Kapayapaan kailanman ay igawad sa iyo, Nora ng may kapal. Ikaw na aming yumaong minamahal. Pero nang isasara na ang kabaong ng aktres, ang mga anak niya hindi na napigilang maiyak sa pagbuhos ng pagmamahal para sa kanilang ina. Hindi ko alam kung gaano rin namin po may pangal. Dahil sa pagmamahal nyo na binigay nyo sa mami namin po. Siya lang po ang naging isang superstar po dahil sa inyong lahat. Nagkaroon ng isang national artist po dahil sa inyong lahat. Nakakatuwa lang tingnan na hanggang dito, hanggang doon sa libing, talagang superstar na superstar yung dating ni Nora at pinagkakaguluhan pa rin siya. Makasilip lang dun sa ataol niya, talagang nagkakagulo pa rin yung mga fans niya hanggang dito. Si Melcora bumiyahe pa ng 9 na oras mula Iriga, Camarines Sur, ang bayan kung saan din nanggaling si Nora. Yung nanay ko pa, yun kasi siya yung lagi ang bawat palabas niya. Siya yung nag-akay sa akin na maging paborito ko rin si Nora hanggang sa ngayon po. Nalaman ko nung Opo. Patay na nga siya Merkulis Santo kaso di ba ako pwede magbiyahe pabalik. Opo. Kahapon po pagdating namin dito, 5 a.m., di na kami pinapasok. Diyan lang kami sa labas nag-aabang pero hanggang maghapon na, bawal na daw pumasok. Kaya Pero ma'am, anong pakiramdam bilang Noranian na nakasama kayo dun sa libing po niya?
malungkot na masaya po. Napakasaya po, napakaganda po ng pakiramdam ko kahit papaano nakarating ako sa burol mo. Kahit hindi ako doon sa harapan mismo, at least nandito po ang presensya ko. Si Myra naman, grade 4 lang nang unang maging fan ni Nora. Yun lang, sa boses lang niya, umanga na ako sa kanya. Tapos, pag ako nag-aaral, ang mga balat ng notebook ko, puro Nora. Tumatakas ako sa school para lang makinig ng radyo. Swinerte si Myra dahil nakita niya sa personal si Nora noon at sa ilang pang pagkakataon sa mga susunod na taon. Basta inailawit lang ni Ate Gay yung kamay niya. Eh di tuwang-tuwa ako, syempre. Pag kamay kong ganon, ay, tatay, ang tatay ko kasi kasama ko. Tatay, ang ano pala ni Ate Gay, mas maputi pa ako, sabi kong ganon. Pero yung amoy niya ng kamay ko, inamoy ko yung kamay ko, amoy Nora, Nora. Ay, uuwi ako, dadaling ko itong amoy nung kamay ni Ate Gay. Parang pamilya niyo yung namatay, talagang inubos niyo po yung burol. Oras ko sa kanya. So, talagang love na love ko talaga si Ate Gay. Pero bago naabot ang rurok ng kasikatan, isang batang nakayapak at nangangarap lang, si Nora Cabaltera Villamayor. Sa dokumentaryo ni Sandra Aguinaldo sa Eyewitness na Superstar, ikwinento ni Nora noon ang mga pinagdaanan niya bago sumikat. Pumapasok ako sa school, nakayapak ako. Kasi nga, hindi kami maibili ng makyaman lang ng nanay ko. Ang ginagawa ko dahil sa malayo yung eskwelahan namin, doon ako sa Pilapil dumadaan para may mga ano yun kasi palayan yun eh. So, para hindi masyado mainit sa paa. Tapos dumadaan ako ng tambakan ng basurahan. Kasi namumulot ako doon ng mga tingga. Naghahanap ako ng mga tingga noon. Ang alam lang nila nga, nagtitinda ako ng tubig sa tren. Sa gabi, nagtitinda ako ng mga ulam. Alas 12 na ng tanghali. Sabi ng mama ko, makiusap ko muna kung pwede tayo mabigyan ng bigas. So ako naman, takbo naman ako. Eh lahat kasi yung nakahilera sa probinsya, yung bigasan, mga tindahan ng bigas. So lahat yun pala, mayroon na kami, nakakawala kami ng ano. Ayaw na akong bigyan. So may naawa sa akin, yung pinakadulo na tindahan ng nagtitindang bigas, binigyan naman ako. So sa tuwa ko, dahil pasado alas 12 na, nagtatakbo ako, nadapa ako ngayon. So tumilapon ngayon yung bigas. Di, pinupulot ko yun talaga, isa-isa yung kung ano mapupulot ko, ay may mga buhangin na. Noon pa man, may talento na sa pagkanta si Nora. Pinansali ko yon sa fiesta, nanalo ko ng first prize. So nabigyan naman ako ng 20 pesos. Nung araw, malaki na yun ng 20 pesos nung araw. Pero pag uwi namin, kahit na alas 2 na madaling araw na kami natatapos, nilalakad namin yung layo na yun papunta ng Iriga. Lakad lang yun. Masaya naman kami. Kinabukasan, siyempre, yung tuwa namin, at least may naibabayad na kami doon sa mga pinagkakautangan namin ng mga bigas, ng ano. So matutal, kailangan kumanta na naman ako para masaulo ko. Nanghihiram ako ng radyo sa kapitbahay namin. Pagkatapos, pag mayroon akong gustong kanta, hinahanap ko yun sa radyo, doon ko minimemorya yung lyrics ng kanta. Sumali ako sa Liberty Big Show sa Naga City. Ang kanta ko noon, You and the Night of the Music. 2 linggo lang ako nag-champion. Kasi wala na ako ibang kinanta, kundi puro yun. Nakipagsapalaran si Nora sa Maynila, pero hindi kaagad siya napansin. Noong ako na yung pakakantahin, sabi ni Kuya Diyos, hindi, wag na muna yan. Eto na muna. So iba na muna yung pinakanta. So punta na naman ako sa sulok, iyak na naman ako dahil hindi ako pinakanta. Ngayon, pagkatapos ng Dargon Jobris, nag-audition ako sa Tawag ng Tanghalan. Pag hindi ka nagustuhan o mali ka, binabang ka talaga sa audition. Di nakasali ako. Ang ginamit ko noong una na nasumali ako sa Tawag ng Tanghalan, Nora Villamayor, yung tunay kong pangalan. So, hindi sinuwerte yun. Okay. So, nung pangalawang nag-audition ako at natanggap uli, Nora Honor na yung aking pinalit. Bali, kinuha ko doon sa apelyido ng uncle ko. Matapos mag-champion sa Tawag ng Tanghalan noong 1967, dumating na ang pinakahihintay niyang break sa showbiz. Many of our not only cameraman, our directors, saw something in her. Magaling siyang umarte.
because she's one of those few stars who speaks through their eyes. Not many is capable of that. They can bodily act their emotion, but siya, pwede niya i-convey ang emotion niya at lahat ng gusto niya sabihin just by looking at you. Kung gaano kadedikado si Nora sa pag-arte, ganoon din katindi ang debosyon ng kanyang fans. Kahit na nakahiga ako, kunya tutulog akong ganon, ang ginagawa nila, isa-isang pinapaakyat yung mga fans. Tapos may dala-dala pa niyo yun, nararamdaman ko, pinupunas. Sabi niya, pinupunas. Talaga? Oo, tapos, talaga. Nagsunod-sunod ang malalaking proyekto ni Nora. Pero marahil, isa sa pinakatumatak na pelikula niya ang Himala, na idinirek ng national artist na si Ishmael Bernal at isinulat ng isa pang national artist na si Ricky Lee. Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa ng mga sumpa ng mga Diyos! Ginawa ko yung Himala noong 1976. Wala pa akong idea about Nora that time, so wala pa siyang casting noon. But then when I started rewriting the script around 1979 or 80, then nag-decide na ako na si Nora. Ang gusto ko, I felt na bagay ito kay Nora. Walang makakagawa nito kung hindi si Nora. Kuhang-kuha niya si Elsa in all Elsa's purity and guilt. Mahirap gawin yun. Hindi totoong buntis ako dahil sa himala. Hindi totoong nagpakita sa akin ng mahal na birhen. Walang himala! Doon sa eksena ng funeral scene, sabi ni Ishma kay Guy, Guy, 3 prosesyon itong magkakasunod at namatay ang mga bata dito dahil sa paghihimala mo. Guguhit ako dito sa lupa. Pagdating mo dito sa lupang ito, luluha ka sa kaliwang mata. So sabi ni Guy, okay po, direct. And so yun na nga, nagsimula yung eksena and then naglakad siya. Pagdating niya doon sa guhit ni Bernal sa lupa, tumulo ang kanyang luha sa kaliwang mata. So, ang daming pumalakpak sa set noon at palagi ko maraming na-convert na naging Noranian. Nakita ko po ang mahal na birhen. Ang sabi po niya, darating daw po ang araw. Lalapit daw po sa akin lahat ng may sakit at manggagamot po ako. Matindi ang impact ng Himala sa lahat ng nakapanood nito. Kaya sa 30th anniversary ng pelikula, ginawan ito ng dokumentaryo. Ito yung isang iconic Filipino classic film. Action. Walang himala. Ang himala ay nasa puso ng tao. Nasa puso nating lahat. Tayo ang gumagawa ng himala. Tayo ang gumagawa ng mga sumpa at ng mga Diyos. Walang himala. Ang naging main focus namin doon ay interviewin namin lahat ng mga importanteng gumanap, mga artista, mga producer, mga cinematographer, at of course, yung mga extra. Ang Himala ay binubuo ng libo-libong mga extras. Yung tingin natin sa mga extra maliit na tao, di ba? Pero sa totoo lang, sila talaga yung nagbuo ng yung epic scene sa dulo ng pelikula na yun, di ba? Kung wala mga Noranian, wala po yung climax ng pelikulang yon. So napakalaking bagay na kasama sila sa pelikula. Sa dokumentaryong Himala ngayon, ikwinento ni Nora kung bakit niya tinanggap ang papel ni Elsa. Bago in-offer sa akin yung pelikula, aywan ko kung maniniwala ang mga tao, pero bihirang tao o yung mga kaibigan ko lang na piling-pili ang pinagkikwentuhan ko nito. Siguro mga 2 weeks bago in-offer sa akin yung pelikula, nanaginip kasi ako. Ang napanaginipan ko ganito, basta nakaluhod ako sa isang altar at kumbaga sa simbahan, yung cross, ang nakaharap ako doon sa cross. Tapos sa right side ko, si Mama Mary. So pagtingin ko kay Mama Mary, tamang-tama ngumiti siya ng pagkaganda-gandang ngiti talaga. After mga 2-3 weeks, dumating nga sa akin yung offer na gagawin ko yung Himala. Sabi ko,
Parang nagulat ako dahil sa ito yung napanaginipan ko. Kaya hindi ako talaga nagdalawang isip na tanggapin yon. If we wanted to get Nora, we realized na hindi po pwedeng kumuha ng maraming artista. Kasi si Nora was already Nora Honor at that time. Si Guy na siya. Kwento ni na Keith at Sari, nagulat sila nang ma-interview si Nora para sa dokumentaryo. Nagulat ako na for such an icon, parang napaka-humble niya. As in, bukod nga sa bigay ni Sari, parang napaka-open niya. Parang the fact that walang special example nung nag-break kami sa pag-interview sa kanya ng documentary, as in lumabas lang sa public space, umupo sa hagdanan, nag-yosi, as in talagang open, walang special walang trailer, walang ganon, talagang parang simpleng tao lang po. So nakakagulat na someone of her caliber and her stature na kaya niya maging totoo at kaya niyang ipakita yun sa mga tao na tao lang po ako. Ganun siya eh. Personally, ang memory ko of Ate Guy is yung katabi ko siya. Tapos, nagpa-autograph ako. Tapos, kinilig ako. Ganun. And then, umakbay siya sa akin. Ganun. And having that wonderful opportunity na mayakap siya, parang pasasalamat ko na. Ngayon, kasama sa itinuturo nila ang mga pelikula ni Nora sa film students. Ngayon, ang role natin bilang tigagawa ng mga documentary at pag nagtuturo at gumagawa ng pelikula ay siyempre, isabuhay pa rin yung kanilang legacy na kung may pagkakataon na ipalabas natin yung trabaho nila, i-preserve natin para magkaroon ng mas humaba pa yung buhay ng kanilang sining, yun ang trabaho natin ngayon. Makilala pa ng mga future generation ang katulad ni Ate Guy, ang ating nag-iisang superstar. Kids nowadays, they watch YouTube, they watch Netflix, no? Pero very limited yung Philippine cinema. So maganda pa lang sa murang edad ng high school, like senior high school, ay magkaroon na sila ng deeper appreciation or literacy, ganyan. So I think may hope pa. May hope pa na like sa mga batang to baka hindi na nila kilala si Ate Guy. Pero dahil sa mga efforts or initiatives na gagawin natin together, ay maipaabot natin. Ang kasikatan noon ni Nora lalong tumindi dahil sa mga naka-love team niya. 1969 nang magsimula ang tambalan nila ni Tirso Cruz III na tinaguriang Guy and Pip. Ang totoo love team noong araw, si Bobot, ako, at saka si Pip. So, ang nangyari noong nagkakagulo na yung mga fans sa studio, sigawan ng Tirso, Edgar. So, pati yung pamilya, naapektuhan. Pinapili ngayon ako. Sino gusto mo? Si Pip o si Bobot? Eh, syempre, first love ko si Pip. Eh, pinili ko si Pip. Ginest ako sa Carmen on Camera. Hindi ko alam na guest din pala si Pip. So, doon kami nag-meet, doon kami pinakilala sa isa't isa. Hindi ako makakilos. Oo, sabi ko, ay, kakanta pa ba ako? Hindi. Gaano po katindi yung dedication ng fans dun sa Guy and Pip? Ay, nako. Papatay sila para sa kanilang dalawa. Oh, yeah. Very protective over the two. More so with Nora because syempre siya yung babae. Pero ang pag-ibig na nagtagal, nakilala ni Nora sa set ng isa pang pelikula. Mga as-boy at ako, iba pang kasama namin, eh madalas natatama yung bote doon sa akin, kay Papa Boyet, tatanungin, doon nag-umpisa yun. Hanggang sa isang araw, pumunta siya, may dala-dala siyang mansanas. At ang kanta niya ay, "You are the apple of my eyes." Bukod sa programang Superstar na tinaguriang longest-running variety show sa primetime television, nasa 200 pelikula rin ang ginawa ni Nora sa mahigit 5 dekadang karera bilang artista. Kung mahalin niyo ang sarili ninyo, ay hindi kayo tatanggap ng kahit na anong tulong mula sa kanya. Isa sa iprinuduce niyang pelikula, ang 3 taong walang Diyos. Bitiwan mo!
kung saan nakasama niya sina Christopher De Leon at Bembol Rocco. Rosario? Nagsisimula pa lang sa showbiz noon si Bembol. Ibang-iba si Nora sa lahat ng nakatrabaho ko. Aalis ka na. Magaling, napakagaling ni Nora. Dahil, actually, I think we probably have the same asset of the eyes. Diba? So, she uses her eyes a lot. Diba? And that's what Lino taught me, to use my eyes more. Kasi it is very expressive. Papatayin ko sila! Papatayin ko sila! And, so, nung una hindi ko maintindihan. Hindi ko mag-gets hindi ko maintindihan. Di ba? Ano ba yung, what's in the eye, di ba? Pero, as the years went by, di ba, I realized how effective it can be. Ganon din si Ate Gay. Hindi totoong nagpakita sa akin ng mahal na birhen. Walang himala! Dahil sa angking talento, humakot ng mahigit 100 local at international awards si Nora. Tsaka nakaapak talaga siya sa lupa kasi hindi siya gagamit ng mga, alam mo yung mga academic methods na ito yung dapat ng tamang pag-arte. Parang sa kanya, it's a lived experience na punong-puno ng kahirapan, ng grasya, pasasalamat. Yun. Kaya pag may binigay siya, lahat na apektuhan. Kasi I think marami talaga siyang pinagdaanan. Pero anumang karangalan ang matanggap niya, nanatiling mapagkumbaba si Nora. Konti pang ire. Pagbalik ng Pilipinas, ginawa ni Nora ang pelikulang Thy Womb sa direksyon ng Cannes Best Director awardee na si Brillante Mendoza. Napahinga man, hindi nawala ang husay ni Nora sa pag-arte. Nakasama niya rin ulit dito si Bembol. Whenever we see each other, parang kahapon lang kami nagkita, di ba yun? We made several movies together. Di ba? Ang dami kaya namin ginawang siyang leading lady ko. Dami. So, yun, sa haba ng panahon na rin, di ba? So, we got to know each other well. Love you, Ate Gay. Certified baliw si si Ate Gay. In a good sense, you know. Gusto lang niya puro katatawanan. Alam mo lang, just happy. Rosario? Ibang klaseng tao siya eh. From the time I met her, 1976, hanggang sa huli, she's always been, di ba, level-headed, di ba, foot on the ground, di ba, very magalang, mabait. Gumawa pa siya ng sunod-sunod na indie films at humakot ng awards mula sa iba't ibang kontinente. Siya ang sinasabing natatanging Pilipinong aktor na nakagawa nito. Hindi niya kailangan ng Oscars for us to know her value. Sobrang galing na niya eh. So I think that's one other thing maybe. But maybe we can take pride na hindi natin kailangan ng outside validation. Alam naman natin na superstar siya. Lahat ng sakripisyo ni Nora, pinalitan naman ng pagmamahal ng fans at pagkilalang kakaunti lang ang nakatatanggap. Mayroon siyang 8 tropeo mula sa PMTC Star Awards at 8 Metro Manila Film Festival Awards. Noong 2022, kinilala bilang National Artist for Film and Broadcast Arts si Nora, ang pinakamataas na karangalan sa larangan ng sining sa bansa. Ang ilang pelikula ni Nora, iniremaster din para luminaw at mas gumanda ang kalidad. They preserve and they remaster the films, no? Para magkaroon pa talaga siya ng appreciation sa mga parating na generation. Pag kanood nila, nagugulat sila na nadadala siya sa kwento. Dadala siya sa performance at biglang yung lumalalim appreciation sa even sa filmmaking skill ng mga Pinoy. And I think may sense of pride din na parang wow, kung kaya pala natin yung ganyang level noon,
Oh, kaya natin ngayon. At sino naman yung mga lalaki sa gabi? Huwag mong intindihin yun. Layo. Bukod tangi at kahanga-hanga ang kontribusyon niya sa sining na nagbigay pag-asa at inspirasyon sa maraming Pilipino. It is with deep sorrow that we confirm the passing of our beloved mother, Nora Honor. Kaya naman ganoon na lamang ang pagdadalamhati ng bansa nitong April 16 nang pumanaw si Nora dahil sa acute respiratory failure. Binigyan ng pagpupugay si Nora Honor na akma sa isang taong binasag ang maraming stereotype. Rebelde si Guy. Sa loob ng 7 dekada ay nilabanan niya ang status quo. Binago niya ang kolonyal na pagtinging nagsasabing mga mapuputi lang at matatangkad ang maganda sa puting tabing. Marami siyang binasag at binagong paniniwala. Ipinakita niyang mahalaga ang nararamdaman ng mga taong nasa gilid ng lipunan. May mga boses na kailangang pakinggan. Pinili niyang huwag lang maging superstar, kundi maging isang tunay na artista ng bayan. Tayo ang gumagawa ng himala! Tayo ang gumagawa ng mga sumpa! Meron siyang sinabi, may linya si Elsa sa Himala. Sinabi niya, kung mamatay ako kahit na butot kalansay na lang ako, ang aking maiiwan ay ang aking sining. Yun yung legacy niya, yung kanyang sining. Wala siyang katulad. Siya yung nagbubukod tanging superstar. She was the exact opposite of your mom. Mestiza, matataas, yun and all that stuff. Si Nora was the opposite of that, but she defied all because that's the reason why she became the known, as we know her, the superstar. Actually, I would, not only a superstar, I would call her a phenomenal star. Pero sa lahat ng naabot niya, pinakatumatak kung gaano siya katotoo at kabait sa kapwa. Marahil, kaya ganito na lang ang pagluluksa, ay dahil pamilya ring itinuring ni Nora ang mga sumusuporta sa kanya. Wala raw himala. Pero maituturing na himala na naging napakahalagang bahagi ng ating buhay at sining. Ang nag-iisang Nora Honor. Kung wala nang lahat, kung kalansay na lang tayo, ang matitira ay ang sinasabi mong sining. Ako po, si Mav Gonzalez. At ito, ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.